Pero tayo po, pag lumabas ng bahay upang sumamba, wala pong threat sa atin. Malaya po natin na isa sa praktika ang tunay na religion. Kaya hindi po tayo dapat nagpapabaya. Dahil napakahalaga po ng pagkakatipon sapagkat kung hindi po tayo makapagtipon, malaki po ang epekto nito. Hindi lamang po sa ating relasyon sa Diyos, hindi po lamang sa ating sa mga epekto sa mga tagalabas, sa mga hindi Kristiyano, ito rin po ay may malaking epekto sa mga kapwa nating Kristiyano. No? At kung hindi tayo may pagtipon, sila man ay maiinganyo na hindi kami pagtipon. Kung tayo laging nasa inuman, eh sila man, nandun na rin sa inuman. Kung nandun tayo sa sabungan, sila man, nandun na rin sa sabungan. Diba? Pero kung tayo ay nasa pagkakatipon, ang ating mga kapatid kay Kristo ay sisipagin rin na makipagtipon. Tandaan po natin, pag-aralan natin, ang pagkakatipon po ay napakahalaga. Hindi lamang po kasi ito pagsamba sa Diyos. Ito po ay pagpapabalas ng pag-iibigan sa isa't isa. Ay kung ilan-ilan ang nakakapagtipon, o kaya pagdating ng Sunday, si Mr. Preacher lang, wala na iba. Paano niya ipamamalas yung pag-ibig niya sa mga miyembro? Di ba? O kaya isang miyembro na lang, pati si Preacher wala. Paano yung isang miyembro may papamalas niya, pagmamahal niya sa kanyang kapatid kay Kristo? Diba? So ito po ay napakahalaga. Kaya po sana mahigayat po tayo ng Hebrews chapter 10:25 na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Muli natin sa rewind, apektado ang ating relasyon sa Diyos, apektado ang mga tagalabas, apektado rin ang mga tagaloob, no? Ang mga miyembro ng Iglesia ng Panginoon. Sabi nila, katapos-tapos sa mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ula. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay. Naisip natin yun? Isipin natin to. At huwag tayong magpabaya sapagkat ito yung mabuti. Mabuti ba ang pagkakatipon o hindi? Mabuti. Ito ang isipin natin. Ito ang gawin natin. At kung magpapabaya tayo, ang iba rin ay magpapabaya. Kaya ngayong warning, di ba? Huwag natin pababayaan ang ating pagkakatipon gaya ng inuugali ng iba. Anong purpose? Bakit sinabi yun? Kasi yung mga nakikipagtipon pa, natitira nakikipagtipon, magagaya doon sa mga doon sa mga hindi na nakikipagtipon. Kaya, nangyayari, minsan, buti nga ako, nagpapasalamat po dito sa Imos, no? Parang postage taken na, ay sabagay sa akin yun, Nakita nyo? Pero sa iba po, pag-ikot ko, minsan, 5 piraso na lang sila. O minsan, 7 piraso. Bakit? Lahat tinatamang pakipagtipon eh. At yung pong indikasyon ng hindi pakikipagtipon, indikasyon po yun ng hindi pagmamahal. Diba? Diba, binigyan ko ng example, kapag may date ka, excited ka no? Ang oras ng pagkikita nyo, may meeting place nyo sa Lunita. Diba? Oras, alas 3, alas 2, andun ka na eh. Bakit alas 2 andun ka na? Excited ka eh, diba? Kasi mahal mo yung makikita mo eh. Diba? Ngayon, ganun rin sa Iglesia ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, magkamahalan tayo eh. Sabi-sabi ko, apostolic ka. Diba? Excited ka ba makita ang mahal mo? Diba? Tapos, niisip rin, natapos na yung huling pag-gano'ng panalangin. Wala ka. Diba? Ano nangyari? May pagmamahal ka ba sa iyong kapatid? Pag-date, ang bilis mo, diba? Kasi mahal mo nga eh.
Di ba? So, ituring nyo na ano, every Sunday is our date. Kanino? Kay Jesus Christ at sa ating mga kapatid. Ewan ko kung gaano kayo ka-excited. Di ba? So, baka naman nasaktan yung rate na yun, ha? Kasi yun, sabi doon, 8:30. Okay, 8:30. Okay, kung talaga kayong excited at kung mahal niyo si Brother Juan, mahal niyo si Brother Carion, mahal niyo si Sister Julie, mahal niyo si Nanay, mahal niyo si Sister Percy, dapat yung 8:30 niya na ating meeting, dapat 8 pa lang andito na tayo. Kasi excited tayo, makita yung ating,